Opo, dakilat papagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Kristo, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat, mahal Panginoon, minsan pa sa dakilang pribileyo na pinagkaloob sa amin. Muli mo kami pinagkatipon-tipon upang sama-sama ka namin sambahin, purihin at paglingkuran, mahal Panginoon. Maraming salamat po sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Salamat sa pagtanggap mo ng aming mga paglilingkod, mahal Panginoon, sa lahat ng aming mga awitin. At minsan pa, mahal Panginoon, sa iyong mga salita. Patuloy ka mangusap sa bawat isa amin, mahal Panginoon. Ang mga salita mo maging gabay namin sa araw-araw namin paglilingkod, pagpupuri sa iyo. Mahal Panginoon, patuloy mo kaming tulungan, mahal Panginoon, na hindi lamang maging tagapakinig, kundi maisabuhay po namin ang mga salita mong aming napapakinggan. Sumaamin po kayo, dakilang Diyos, at aming sinasaway ang lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Purin pong ating pinakamamahal na Panginoon. Maminamalabang inihanda po natin ang ating mga talata dito sa Hebrews, chapter 4, verse 2, verse 6, and verse 11. Maminamahal, ako po ay nagbibigay ng pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, karangalan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, sa Diyos nating pinaglilingkuran. At nagpapabot po tayong dobling paggalang sa ating beloved evangelist, Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, sa lahat ng mga beloved children, maminamahal, mga apo, mga manugang natin beloved pastor, at sa patuloy po natin pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, sa lahat ng mga minamahal natin mga kapatiran narito ngayon, maminamahal sa mga kapatiran natin mainit, matapat na naglilingkod sa mahal Panginoon, sa ating mga minamahal manggagawa, mga awit, manunugtog, sa lahat po ng ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatiran natin sa Metro Manila, sa lahat po na naabot po ng ating pong banal na gawain, mag-isa ibayong dagat. Magandang hapon po sa inyo at maligayang panonood sa ating banal na gawain. At minsan pa maminamahal, tayo po'y magbuklat ng ating mga banal na kasulatan. Buksan po natin ang ating mga pambungad na talata. Hebrews chapter 4, verse 2, verse 6, and verse 11. Dito po sa Hebreo Kapitulo 4, talatang 2. Sapagkat tunay na tayo pinangaralan ng mabubuting balita. Gaya rin naman nila. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan. Dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nakakarinig. Dito po sa 6, kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon. At ang mga pinangaralan ng una ng mabuting balita ay hindi na nga pasok dahil sa pagsuway. 11. Magsipagsikap nga tayo ng pagpasok sa pahingahang yaon upang huwag marapa ang sino man sa inyo, ang sino man ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. Amen. 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 Isang malakas na palakpak, maminamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maminamahal, dito po sa Biblia, meron po isang kabanata dito, maminamahal, buong kabanata sa Biblia. Ito pong Book of Hebrews. Yung Book of Hebrews, maminamahal, kung mababasa nyo po ang mga talata diyan, ito po yung Book of Warnings. Halos lahat ng mga talatang mababasa po natin dito ay puro babala. Puro warnings, maminamahal. Ang babala ay binibigay ng Diyos, maminamahal, inilalagay ng Diyos, hindi para tayo po itakutin. Hindi para tayo po, maminamahal, ay bantaan. At hindi para saklawan ang ating karapatan. Ang mga babala sa Biblia, maminamahal, inilagay ng Diyos para tayo po ay maingatan. Para tayo ingatan. Kasi ang babala, maminamahal, ang warnings na nakasulat sa Biblia, ito'y katulad, maminamahal, ng mga traffic sign. Katulad ng traffic light. Katulad, maminamahal, ng mga nakikita po natin sa kalsada, lalo na sa mga crossing. Nakikita natin sa mga daan, yung mga road sign. Pag ang lugar, maminamahal, ay walang road sign, walang traffic light, isip-isipin nyo, maminamahal,
Sa dami ng mga nagdaraang mga sasakyan, walang signs. Walang traffic signs, walang traffic light. Walang warning sign, maminamahal. Ano ang iisipin mo, maminamahal, na mangyayari kapag ang isang kalsadang daanan ng mga sasakyan, walang warning signs, walang nakalagay dyan, maminamahal, na mga traffic lights? Makita nyo, maminamahal, mayat-maya may mga aksidente. Mayat-maya may namamatay. Mayat-maya, maminamahal, may disgrasya. Amen. Katulad, maminamahal, nung isang malamig na Kristiyano, maminamahal, nung na-duty ako sa Lawag, nakamotorsiklo siya. Ang trabaho niya, maminamahal, ay isang linggo, nandun siya sa kanyang trabaho. Tapos pagdating ng Sabado, uuwi siya sa bahay nila, maminamahal, at babalik uli ng Lunes. Malamig na Kristiyano, maminamahal. Nung pumunta siya dun sa lugar ng Lawag City, maminamahal, hindi niya alam. After na nakatawid siya sa Lawag City, araw ng Lunes, yung tulay na dinaanan niya, mga minamahal, pagdating ng Martes o pagdating ng hapon ng Lunes, sinira, winasak yung tulay. Tapos, nung winasak ito, mga minamahal, nakalimutan maglagay ng warning sign sa mga DPWH. Hindi sila naglagay ng warning signs na yung tulay na yun ay sira na, renovation, pinagagawa ang tulay. Wala silang nilagay na road sign, wala silang nilagay na signs. Pagbalik, maminamahal, nung kapatiran natin nakamotor, malamig sa mala Panginoon, bihira lang dumalo. Hindi niya alam, wala na pala yung tulay, putol na yung tulay. Ang taas pa naman noon, maminamahal, siguro mga 10 feet mula dun sa taas ng tulay hanggang dun sa baba. Dahil walang road sign, dahil walang signs, warning signs, maminamahal, na ginagawa yung tulay, hindi niya alam, maminamahal, dahil gabi na siyang umuwi. Pagtakbo niya, maminamahal, tuloy-tuloy siya dun sa baba, maminamahal, natusok siya doon sa mga bakal, maminamahal, patay on the spot. At hindi lang yun, maminamahal, 4 na magkakasunod na nakamotorsiklo rin, maminamahal, ang kasunod niya. Pagkatapos niyang ma-aksidente, meron na namang sunod-sunod 4 na mga nakamotor din, maminamahal, naka-single motors, ang sabay-sabay sa isang oras. Wala pa yatang isang oras, ang karakadakan namatay. Bakit? Walang signs. Walang road signs. Walang nilagay na babala ang DPWH na ginagawa ang tulay. Kaya akala nung kapatiran natin, kasi linggo lang ang pagitan. Isang linggo lang ang pagitan. Kadadaan niya lang doon, maminamahal, buo pa yung tulay na yun. Pagbalik niya ng Sabado, sinira na pala yung tulay. Kaya nga hindi niya namalayan. Ang tuloy niya magpatakbo, tuloy-tuloy siya doon sa baba. Natusok siya, maminamahal, sa mga bakal na nakausli. Karakadakan, namatay. Nung pinunta namin para ipanalangin, maminamahal, nandun na para nalang palaka na nakaganon, maminamahal. Wala ng buhay, hindi na naabutan kasi palamig-lamig. Bihira dumalo, maminamahal. Mas malaga ang trabaho kaysa sa paglilingkod sa Diyos. Ganun kalaga, maminamahal, ang tinatawag na road sign, ang traffic light, ang traffic sign. Ganun ang kalaga ng banal na kasulatan, maminamahal. Kaya mayroong aklat sa Biblia, maminamahal, na Hebrews, ito po ay book of signs, book of warnings. Hindi para tayo po, maminamahal, ay bantaan, hindi para tayo takutin, hindi para saklawan ang ating karapatan, kundi, maminamahal, para tayo po'y maingatan. Amen? Kaya isipin nyo, maminamahal, isipin po natin yung senaryo na hindi mo alam ang Biblia. Hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos na pinaka-signs, pinaka-warning, maminamahal, para tayo po yung ingatan ng Diyos.
Hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi mo binibigyan ng pansin ang salita ng Diyos. Para kang maminamahal, tumatawid sa crossing na hindi ka tumitingin sa stoplight kung naka-red o naka-green. Biro mo sa Lazarabat ang dumadaan na sakyan sa crossing. Tapos hindi ka titingin kung ano ang signs ng traffic light, kung ito ba yung naka-red. Kinakailangan mo bang huminto? Kinakailangan mo bang mag-go? Ganun kapag hindi mo, mga minamahal, binibigyan ng importansya ang mga babala ng Diyos, ang mga salita ng Diyos, hindi mo pinakikinggan para kang tumatawid sa traffic light, tumatawid sa isang crossing na hindi ka tumitingin sa traffic light. Anong panganib? Napakapanganib. Kaya nga ang pagpikit sa isang panganib na minamahal ay higit pa sa lalong napakamapanganib. Amen? Kaya dito po maminamahal sa banal na kasulatan, binibigyan po tayo ng babala ng ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal. Kaya meron tinatawag na Book of Hebrews. The Book of Warnings. Para tayo'y ingatan ng ating mahal na Panginoon sapagkat sinabi ng Biblia, maminamahal siya na may ibig na lahat tayo maligtas at huwag tayong mapahamak. Ayon ng mahal na Panginoon, maminamahal na may maiwan sa atin kahit isa. Gusto ng mahal na Panginoon kung iibigin lang ng Diyos, maminamahal. Lahat ng mga naging tao noong panahon pa ni Abraham, hanggang sa kapanahonan natin gusto niya dalhin sa langit. Kasi kahit lahat ng henerasyon, maminamahal, kahit panahon ni Abraham, hanggang sa panahon natin ngayon, kung tayo po, maminamahal, ay mapunta lahat sa langit, napakaluwag pa ng langit. Kasi napakalaki po ng langit. Amen? Kaya gusto ng mahal na Panginoon, lahat ng tao, maminamahal, iligtas niya. Lahat ng tao madala sa langit. Lahat ng tao wag mapahamak, maminamahal, sapagkat sinabi ng mahal na Panginoon, hindi ako nalulugod sa mga makasalanan na mapapahamak at mamamatay. Gusto niya, maminamahal, ang tao ay maligtas at makapiling niya sa langit. Amen? Kaya binibigyan po tayo ng signs, maminamahal, katulad po na nakasulat dito sa Hebrews, chapter 2, verse 3 up to 4. Sinabi rito, maminamahal, paano tayo makatatanan? Paano tayo, mga minamahal, makakatakas sa kaparusahan, sa impyerno, kung ating pababayaan ang ating dakilang kaligtasan? Na ang dakilang kaligtasan ito ay pinatunayan ng mahal na Panginoon sa pamagitan ng mga signs and wonders and miracles. Pinatunayan niya, maminamahal, na tayo po ay totoong naglilingkod sa Diyos. Ang ating pananampalataya ay totoo. Ang ating church ay nasa tunay na gawain ng Diyos sa pamagitan ng mga sinaksiyan, sinaksiyan ng Diyos na ang mga mangangaral ay kasama nila sa pamagitan ng mga signs and wonders and miracles. Gumaling tayo sa karamdaman. Binago tayo ng mahal na Panginoon. Binigyan niya tayo ng kapayapaan, binigyan niya tayo, maminamahal, ng katiwasayan. Dati, kung ikumpara yung buhay natin noon at ngayon, napakaganda ng buhay natin ngayon naglilingkod sa Diyos. Amen? Kung iisipin natin, kung hindi po tayo naglilingkod sa Diyos, baka mga minamahal, kalahati po ng crowd natin ngayon, 6 feet below the ground na. Dapat matagal na tayong inuuod sa lupa. O maaring ang iba sa atin ay nakakulong ngayon, maminamahal. Ang iba sa atin ay bedridden na, hindi na makabangon sa banig ng karamdaman. Pero ang signs na tayo po ay nasa gawain ng Diyos. Tayo po ay dinala niya sa katotohanan sapagkat tinanggap po natin, maminamahal, ang mga dakilang himala. Pinagaling tayo ng Diyos, binago po tayo, maminamahal. Binigyan tayo ng kapayapaan, binigyan tayo ng kagalakan. Napakalapit ng Diyos sa atin. Yan ang sinabi ng Biblia, paano pa tayo makatatakas sa kaparusahan sa impyerno kung ating pababayaan ang ating dakilang kaligtasan? Na sinaksiyan ng Diyos, na ang Diyos ay kasama ng mga mangangaral, kasama ng ating banal na gawain sa pamagitan ng mga signs and wonders and miracles. Sabi rito, basahin po natin Hebrews. Kaya puro Hebrews yung ating mga talata kasi ang Hebrews po ay
Ito po ay Book of Warnings. Basahin po natin. Hebrew chapter 2 verse 4. Napawang sinaksiyan naman ng Diyos ng kasama nila. 2, 3, brad. 2, 3, and 4. 2, 3, Hebrews 2, 3 and 4 verse po. 3 and 4. Dito sa Hebrews chapter 2 verse 3 and 4. Paano makakatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na pinangusap ng Panginoon nung una na pinatunayan sa atin sa pamagitan ng mga nakarinig? Napawang sinaksiyan naman ng Diyos na kasama nila sa pamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng mga saganang kapangyarihan at ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban. Amen. 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 Sabi ng Biblia, maminamahal, paano pa tayo makatatakas? Ang tinutukoy dyan na pagtakas, yung sa impyerno, sa kaparusahan ng kasalanan. Paano pa tayo makatatakas sa impyerno na yan? Kung pababayaan natin ang ating mga dakilang kaligtasan na sinaksiyan, pinatunayan sa atin ng Diyos na Diyos ay kasama natin sa pamagitan ng mga kababalagan, ng mga signs and wonders, mga himala na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Binago tayo ng mahal na Panginoon, pinagaling ang ating makaramdaman, binigyan tayo ng kagalakan, binigyan tayo ng kapayapaan, tinutugon ang ating mga panalangin, inililigtas tayo sa mga kapamakan, sa mga masamang loob, naranasan natin, iligtas tayo sa mga hold-uppers, sa mga aksidente, na sa reliyon, sa ating kinagisnang reliyon, hindi natin naranasan kailanman ang mga himalang ito, maminamahal. Kaya nga, nung tayo po'y nasa reliyon, kala natin ang Diyos ay katang-isip lang. Kaya maraming naniwala, maminamahal, sa turo ng komunismo. Kasi para sa kanila, ang Diyos ay katang-isip lang, nilikha lang ng isip ng tao. Kasi nga walang patunay na may Diyos. Hindi nila naranasan sa ating kinagisnang reliyon na sila'y nagbago ang buhay. Hindi nila naranasan sa ating kinagisnang reliyon na sila'y gumaling sa karamdaman, tinugon ng Diyos sa panalangin. Kaya naniwala na lang sila na sa ideolohiya na komunismo na ang Diyos ay gawa lang ng isip ng tao, walang Diyos. Bakit? Kasi sa ating kinagisnang reliyon, hindi nila naranasan, mga minamahal, na totoo ang Diyos. Pero sa ating banal na gawain, mga minamahal, hindi mo pwedeng ipagkaila na walang Diyos. O hindi mo pwedeng ipagkaila, mga minamahal, na may Diyos, sapagkat ang Diyos ay kumikilos sa atin. Gumagawa sa buhay natin. Bawat araw, maminamal, may himala siya na ginagawa, maminamal. Pero sabi ng banal na kasulatan, kung sa kabila ng mga himala, ng mga signs and wonders and miracles, pabayaan mo ang kaligtasan mo, magpatumpik-tumpik ka sa paglilingkod sa Diyos. Hindi tayo na-challenge sa ibang mga sekta, sa ibang mga religion, maminamahal. Walang signs, walang miracles, walang healing, walang patunay na ang Diyos ay kasama nila. Pero napakadisiplinado, napakasinsiro, napakadedicated. Halos apat na araw sa isang linggo ang kanilang pagsamba. Disiplinado. Pagpangangaral na ng salita ng Diyos, bawal na ang lakad ng lakad. Bawal na ang kwentuhan, bawal gumawak ng cellphone. Pag sinabing ganitong oras, ang pananambahan, pag ganong oras na, sasarado na yung pintuan, hindi ka na makapasok kahit sino ka pa. Kahit malaki kang magbigay ng tithes and offering, isasarado na nila ang pinto. Hindi ka na pwedeng pumasok. Napakadisiplinado. Pero sa kabila noon, napakasinsiro, napakadedicated nila, napakatapat nila, maminamahal sa kanilang reliyon, hindi sa kanilang Diyos. Walang signs, walang himala, walang kagalingan, walang kalutasan ng problema, walang pagbabago. Pagkatapos tumamba, maminamahal, ng talagang gigil na gigil magsindi ng sigarilyo. Talagang akala mo galing sa rehab, talagang gigil na gigil manigarilyo pagkatapos ng pananambahan.
naguunan sa pagpunta sa tindahan para magsindi ng sigarilyo. Pero tayo, binago tayo dito ng mahal na Panginoon. Amen! Hindi na natin binalikan ang ating mga buhay na makasalanan. Pinagaling tayo ng Diyos. Pinakikinggan ang panalangin natin sa gipit ng kalagayan sa mga problema, mga pagsubok, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Nakakasurvive tayo sapagkat ang Diyos ay kasama natin. Amen? Pero nakalulungkot, maminamahal, kung sino yung nasa katotohanan, sila ang pabaya sa kaligtasan. At sinabi ng mahal na Panginoon, paano mo matatakasan ang parusa sa kaparusahan sa impyerno kung iyong pababayaan ang iyong dakilang kaligtasan na pinatunayan na nga ng Diyos na ang Diyos ay kasama natin sa pamagitan ng mga himala, mga signs and wonders. Yung iba nga, maminamahal, wala silang nararanasang himala. Wala silang naranasang gumaling sa sakit. Wala silang naranasan na sila po, maminamahal, ay nagbago. Wala silang naranasan na iniligtas sila sa mga aksidente. Hinold up sila, hindi sila naano. Wala silang nararanasan ganun, pero napakasinsiro, napakatapat nila sa paglilingkod sa Diyos. Gaano pa kaya tayo, mga minamahal? Kasabi ng Biblia dito sa nabasa po natin sa pambungan na talata, sabi ng Hebrews chapter 4 verse 2, kaya maraming mga mananampalataya, sabi, sa pagkatunay na pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila, ngunit hindi nila napakinabangan ang salitang napakinggan sapagkat walang kalakip na pananampalataya. Walang kalakip na pananampalataya ang kanilang paglilingkod sa Diyos. At ang sabi pa ng verse 6, kaya tiyamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon, at ang mga pinangaralan ng una ng mabubuting balita, ngunit hindi nakapasok dahil sa pagsuway. Unang-una nag-alinlangan sila, pangalawa dahil sa pagsuway. 3 million ang mga mananampalataya noon, maminamahal, 3 million. Papasok sila sa Kanaan. Ito po yung Kanaan. Ito po yung simbolo ng rapture sa panahon natin ngayon. Simbolo ng rapture. Dahil pag tayo po ay nakasama sa rapture, maminamahal, yun na po ang ating pahinga. Amen? Doon na tayo magpapahinga. Kaya sabi ng verse 11, maminamahal, magsikap nga tayong magsipasok sa kapahingang iyaon upang wag marapa ang sinuman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. 3 million sila, mga minamahal, imagine. 3 million ang mga mananampalataya na lumabas sa Ehipto, 2 lang ang nakarating sa Kanaan. 2 lang ang na-rapture. Pati si Moses na namumuno sa kanila, hindi rin nakarating. Yung kasama nilang nagsipasok sa Kanaan, yun na yung mga batang ipinanganak dun sa ilang. Dahil 40 years silang naglakbay sa ilang. Yung iba dun na ipinanganak sa ilang, kaya nadagdagan sila. Pero dun sa lumabas sa Egypt, ay 2 lang ang nakarating, si Caleb at si Joshua, maminamahal. Tapos yung mga ibang nakasama pa nila, yung mga ipinanganak na doon sa ilang. Lahat ng lumabas doon, maminamahal, yung 21 years old pataas, hindi nakarating. Yung 20 years old pababa, yun po ang nakarating sa Kanaan. Sila ang na-rapture, maminamahal. Bakit? Dahil sa banal na kasulatan, dahil unang-una sa kawalan ng pananampalataya at pangalawa ay sa pagsuway. Amen. Sabi rito, kung idagdag po natin ng 2 Chronicles chapter 29 verse 11, ang sabi po rito, mga minamahal, mga anak ko, huwag kayong magpabaya sapagkat pinili kayo ng Panginoon upang magsitayo sa harap niya, upang magsipangasiwa sa Kanya at kayo'y maging Kanyang tagapangasiwa at magsunog ng kamangyan. Tayong mga anak ng Diyos, maminamahal, binibigyan po ng babala. The book of warning, sabi ng Biblia, na mag-ingat tayo, mga minamahal, baka meron man sa atin na hindi makapasok sa kapahingaang yaon, maminamahal, dahil sa kawalan ng pananampalataya at dahil sa pagsuway.
Kaya nga, ang unang babala sa atin dito sabi, the warning of neglecting of salvation. Yung pagpapabaya ng ating kaligtasan. Amen? Bigyan natin ng importansya ang ating kaligtasan, maminamahal. Sabi ng Biblia, too much is given, too much is required. Kaya tayo po ay binigyan ng mga signs and wonders and miracles. Kaya, maminamahal, sa ministeryo natin, gumagawa ang kapangyarihan ng Diyos para sa ating gawain, hindi po tayo magpapabaya. Amen? Habang maraming himala ang ipinakikita sa iyo ng mahal na Panginoon, gusto niya, lalo kang uminit ng uminit. Sabi ng Biblia, hindi ka mainit, hindi ka malamig, ikaw ay malahininga, isusuka kita sa aking bibig. Isusuka ka ng malapang kapag once upon a time mainit ka, tapos bigla kang manlamig. Minsan naman napakainit mo, kinabukasan malamig ka pa sa ilong ng pusa. Gusto ng malapang nun, steadfast. Be ye steadfast. Unmovable. Na lagi tayong magsasagana sa paglilingkod sa Diyos sapagkat hindi nawawala ng kabuluhan ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Tandaan po natin, mga minamahal, dito sa sanlibutan, hindi natin matatamasa ang mararanasan natin sa langit. Titira ka sa mansyon, maminamahal, mansyon, malaki pa sa mall. Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit lahat ng mga tao sa buong generasyon, from generation of Abraham hanggang sa generasyon natin ngayon, maluwag pa rin ang langit. Maluwag pa rin ang langit sa laki ng langit. Kaya nga, bawat isang mananampalataya nakatira sa isang malaking mansyon. Malaki pa sa SM Mall. Yun ang bahay mo sa langit. Ang kalsada ay ginto. Ang aligi ay mga mahalagang bato. Samantalang dito sa sanlibutan, kahit ikaw na ang pinakamayamang tao sa badatlang lupa, kahit ikaw pa si Henry C., ikaw pa si Lucio Tan, ikaw si Go Kong Wei, hindi mo madadala ni $5 pagdating sa kabilang buhay. Wala kang baggage na madadala. Ang dala mo lang ay ang kaluluwa mo. Sabi ng Biblia, it is appointed unto men once to die, then after this the judgment. Amen. Kaya maglilingkod rin lang tayo sa Diyos. Bakit hindi pa natin pagbutihin? Amen? Maglilingkod rin lang tayo sa mahal na Panginoon. Ibuhos na natin ang ating buong puso, ang ating buong lakas, ang ating buong buhay. Dahil pagdating mo sa impyerno, pag ikaw ay napunta sa impyerno, ang pinaka gugulo ng isip mo, yung torture na mararanasan mo pagdating sa impyerno, yung sinasabi ko sa inyong remorse. Remorse. Yung terribling panghihinayang. Pag ikaw ay Kristiyano na, napunta ka pa sa impyerno, ang unang magpapahirap sa iyo, yung remorse. Yung grabing panghihinayang. Yung dito sa sanlibutan, yung naranasan na isang tao na tumama yung numero niya sa loto, yung pala nawawala yung numero. Sa sobrang panghihinayang, talagang nabaliw. Mayroong ganun na tumama sa loto, hindi niya nakita kung saan napunta yung numero niya. Hinanap niya dun sa bulsa niya, hinanap niya sa tukador niya, kabisado niya yung numero din, taga niyang inalagaan. Nung tumama, nawawala. Grabing panghihinayang. Yun ang nagpa-torment sa kanya, kaya nabaliw siya. Nawala sa sarili. Ganun ang terribling mararanasan ng mga Kristiyanong hindi nakarating sa langit. Great remorse. Abot kamay na ang langit, nasa pintuan ka na ng langit. Hindi ka pa nakapasok, maminamahal, sayang. Terribling panghihinayang. Kaya binibigyan tayo ng babala, maminamahal, sabi ng Biblia, paano tayo makatatanan sa kaparusahan kung ating kaliligtaan o pababayaan ang ating dakilang kaligtasan na pinatunayan na nga ng Diyos na tayo po ay kasama ng Diyos, ang Diyos ay kasama natin sa pamagitan ng mga himala, mga signs and wonders and miracles sa ating pong paglilingkod sa Diyos, naranasan natin yan. Biro mo dito, maminamal, isang kahig, isang tuka tayo. Hindi natin naranasan ang kaginawaan. Tapos pagdating pa sa kabilang buhay, hindi pa natin mararanasan. Terribling parusa pa rin ang maranasan natin.
Grabe, maminamahal. Kaya nga, doon na lamang natin maranasan ang kaginawaan, ang kasarapan, ang walang hanggang kagalakan sa piling ng Diyos. Kaya nga, pagbutihin mo na ang paglilingkod sa Diyos. Isipin mo ang kalagayan natin dito na hindi natin mararanasan, maminamahal, pagdating natin sa kabilang buhay. Amen? At ang pangalawang babala dito, maminamahal, makita niyo po sa Hebrews. Hebrews chapter 10, verse 25 up to 26. Talo natin ang verse 29, kindly. Basahin natin. Dito po sa Hebrew Kapitulo 10, talatang 25 hanggang 26 Talo ng 29. at talon ng 29. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na lalapit na ang araw. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos natin matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. 29. Gaano kayang higpit na parusa sa akala ninyo ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring tibanal na dugo ng tipan na nagpabanal sa Kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Amen. 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 Ang pangalawang babala, maminamahal, sabi, huwag natin kaliligtaan ang ating pagkakatipon. Lagi nating naririnig yan, maminamahal. Kita nyo, pag sa trabaho, takot na takot tayong umabsent. Dahil magalit ang ating boss, ang ating manager, ang ating supervisor. Sa eskwelahan, takot na takot tayong umabsent, baka magalit ang ating teacher, ibagsak tayo sa ating kurso. Pero bakit sa Diyos hindi tayo takot? Sinabi ng banal na kasulatan na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon gaya ng ugali ng iba. Kundi mangag-aralan sa isa't isa, lalo na inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Sapagkat kung ating sinasadya ang ating pagkakasala, pagkatapos nating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Mga minamahal, ito po ang pangalawang warning. Sabi ng Biblia, huwag niyong pababayaan ang ating pagkakatipon. Amen? Pag tayo po ay lumiban, hindi po nangangahulugan na kasalanan agad yung pagliban. Ang sabi po rito, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na matanggap natin ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa kasalanan. Ibig sabihin, once na ikaw ay lumiban, maminamal, expose ka sa lahat ng kasalanan. Expose ka sa lahat ng kasalanan. Pag lumibang ka, hindi ka nakapagpuri sa Diyos, hindi ka nakarinig ng salita ng Diyos, hindi mo na ibigay ang iyong tithes and offering. At bukod doon, maminamahal, habang nandun ka sa bahay, ano man ang ginagawa mo, mga minamal, papasok po ang kasalanan. Hindi mo alam, yung mga kahit sa isip mo, magkakasala ka, sa mga gagawin mo, magiging idle ang time mo. Magiging idle. Ibig sabihin, hindi kapaki-pakinabang ang gagawin mo, imbis nandun ka sa gawain ng Diyos, kung saan ka mapupunta. Andun yung punta ka sa mga amusement park, sa mga kalayawan. Sabi ng 1 Timothy chapter 5 verse 6, ang mga taong nabubuhay sa kalayawan, bagamat buhay, ay patay na sa harapan ng Diyos. Kaya marami kang maiisip na masama kapag ikaw ay lumiban. Bakit sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, na huwag natin kaliligtaan ang ating pagkakatipon? Kasi kapag lagi kang dumadalo, maminamahal, ikaw po ang 100% makasama sa rapture. Amen. Hindi kayo naniwala? Sabi ng Lucas chapter 17 verse 34 up to 37, kapag ikaw ay laging dumadalo, ikaw po ang unang makasasama sa rapture. Nasa Lucas 17, 34 hanggang 37, nagtanong ang mga alagad, Panginoon, saan? Saan magaganap
Ang rapture, sabi ng mahal na Panginoon, kung saan ang bangkay doon nagkakatipon ng uwak. Ibig sabihin, kung saan may pagkakatipon, doon darating ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, sa gawain ng Diyos. Pag nasa gawain ka ng Diyos, dumating ang mahal na Panginoon, maminamahal, ma-rapture ka. Magpasalamat tayo, maminamahal, sa panahon natin ngayon, napakapalad ng mga Kristiyano sa henerasyon natin ngayon. Kasi nung unang panahon, maminamahal, ang mga Kristiyano, mainit o malamig, pareho lang ang naging kapalaran nila. Naranasan nila na sila'y ibinibilanggo, naranasan nila na sila po, maminamahal, ay hinahabol. Sabi, nagpaparot parito. Sabi ng Hebrews 11:35 up to 38, sila'y kinukulong. Sila'y itinatali sa tanikala. Sila'y pinapakain sa leon. Sila ay pinahirapan sapagkat hindi tanggap nung unang panahon, maminamahal ang Kristyanismo. Hindi pa tanggap ng mga tao noon, maminamahal ang pananampalataya kay Kristo. Kaya sila'y inuusig, sila'y kinukulong, sila'y pinapatay, maminamahal, pinapakain sa leon. Ginawang panoorin, maminamahal, sa amphitheater, doon sa Roma, maminamahal. Nagbabayad ng ticket ang mga manonood para ipakita sa kanila kung paano kinakain sa leon o kinakain ng leon ang mga mananampalataya noon. Kaya mas mapalad ang mga Kristiyano ngayon, maminamahal, dahil sa panahon natin ngayon, pwedeng hindi natin maranasan, maminamahal, ang ganong hirap. Bakit? Pag na-rapture ka, maminamahal, hindi mo maranasan ang greatest tribulation. Exempted ka. Habang pinarurusahan, maminamahal, ang mga naiwan sa rapture, ang mga taong hindi tumanggap sa ating mahal na Panginoong Kristo at ang mga Kristiyano na nagpapabaya sa gawain ng Diyos, maminamahal, lahat ng mga na-rapture, lahat na nakasama sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, maminamahal, unang mararanasan nila, unang mangyayari doon sa langit, maminamahal, yung awarding ceremony. Bibigyan ka, maminamahal, ng award ng mahal na Panginoon. Awarding ceremony. Dito, 7 years greatest tribulation nangyayari sa mundo, pero lahat ng na-rapture, maminamahal, sila po'y may awarding ceremony. Binibigyan sila ng gantimpala. Pagkatapos, maminamahal, yung ikakasal tayo sa ating mahal na Panginoon. Nasa Revelation 19 verse 9, ikakasal tayo sa ating mahal na Panginoon. At pangatlong magaganap doon ay yung tinatawag na reception, yung the great supper of the Lamb, yung malaking pagkainan, malaking reception hall. Habang tayo nasa langit, katakot-takot na gantimpala, katakot-takot na kagalakan na maranasan po natin. Pero lahat ng mga naiwan sa rapture, maranasan nila yung naranasan ng mga Kristiyano noon. Sila yuhulihin, ipakukulong. Sabi ng Hebrews 11:35 up to 38, sila po ay itatali sa tanikala. Sila po, maminamahal, ay papakain sa leon. Mararanasan ng mga naiwan. Kaya nga sabi ko sa inyo, mas mapalad tayo ngayon kasi pag mainit ka sa mahal na Panginoon, hindi mo maranasan ang greatest tribulation. Kukunin kang buhay. Gagantimpalaan ka ng mahal na Panginoon sa langit habang pinarurusahan ng mga tao dito sa lupa. Ikaw, maminamahal, ginagantimpalaan ka, maminamahal ng ating mahal na Panginoon. Merong awarding ceremony, merong pagkakasal, ikakasal tayo sa mahal na Panginoon para hindi na tayo maiwalay magpakailan-kailan pa man. At pangatlo, yung reception, yung the great supper of the Lamb. Yun nandun sa malaking kainan. Yan ang nararanasan natin sa langit habang ang mga tao maminamal na iwan sa rapture. Sabi rito, basahin po natin ang Hebrews 11:35 up to 38. Sila po, maminamal, ay dumaranas ng greatest tribulation. Sabi pa na Revelation chapter 20 verse 4, puputulan sila ng ulo. Mapupugutan ng ulo ang hindi tatanggap ng tatak na 666. Naranasan na natin yan, maminamahal, nung nagkaroon ng lockdown. Hindi ka pwedeng pumasok sa tindahan nang wala kang vaccination card. Hindi ka pwedeng sumakay ng eroplano. Hindi ka pwedeng magbiyahe pag wala kang vaccination card. Pag dumating ang oras na yan, maminamahal, magtataka ng 666.
hindi ka makakuha ng pera sa bangko, hindi ka makasakay sa eroplano, hindi ka makapag-withdraw ng pera mo sa bangko, hindi ka makabili, maminamahal ng pagkain sa groceries, at ikaw po ay tatakbo parot parito, hahanapin ka, hahabulin ka, hanggang ikaw po, maminamahal, ay pugutan ng ulo pag hindi mo tinanggap ang mark of the beast. Kaya nasabi ko, mas mapalad tayo ngayon kasi tayo ang gumagawa ng kapalaran natin. Kung ayaw mong maranasan ang greatest tribulation, magpakainit ka para ma-rapture ka, para hindi mo maranasan ang hirap na naranasan ng mga Kristiyano noon. Dati noon, mainit o malamig, lahat sila naranasan nila ang greatest tribulation. Ito yung naranasan nila, Hebrews 11:35 up to 38. Basahin natin. Dito po sa Hebreo chapter 11 verse 35 up to 38, tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamagitan ng pagkabuhay na muli. At ang iba yung nangamatay sa hampas na hindi tinanggap ang kanilang katubusan upang kamtin nila ang lalong mabuting pagkabuhay na maguli. At ang iba ay nagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas. Oo, bukod dito sa mga tanikala at bilangguan naman. At ang iba ay nagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas. Oo, bukod dito sa mga tanikala at bilangguan naman. Sila'y pinagbabato, pinaglagari, pinagtutokso, pinagpapatay sa tabak. Sila'y nagsilakad na parot parito na may balat ng mga tupa ng kambing, ng mga salat na nagpipigati at tinatampalasan. Na sa mga iyon, hindi karapat-dapat ang sanlibutan, nangaliligaw sa mga ilang at sa mga kabundukan at sa mga yungib at sa mga lungga ng lupa. Amen. Sa Revelation 20 verse 4, sayin natin. Dito po sa Revelation chapter 20 verse 4, at nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsiluklok sa mga ito. Sina'y pinagkalooban ng paghatol at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos. At ang hindi sumamba sa hayop o sa kanilang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda ng kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maminamahal, yan ang sinasabi ko sa inyo na sa panahon natin ngayon, napakapalad natin. Kasi nung unang panahon, pare-pareho ng kapalaran ang dinanas ng mga Kristiyano noon. Mainit sila o hindi dahil hindi tanggap ang Kristyanismo noon. Kasabi rito, sila ay pinaglalagari, sila ay kinukulong, sila ay pinahihirapan, sila ay pinapatay sa tabak, nagsisiparo ng paruot parito na may balat ng tupa at kambing. Sila ay pinipigati, tinatampalasan. Sabi, sila ay tinatali. Bukod dito sa kanilang mga tanikala at bilangguan, sila ay binibilanggo. Mainit o malamig na Kristiyano ay isang kapalaran noon, maminamahal. Pare-pareho silang nakaranas ng greatest tribulation. Pero sa panahon natin ngayon, pag nagpakainit ka, sabi ng Biblia, kukunin ka ng ating mahal na Panginoon, buhay, hindi mo maranasan, maminamahal. Ang mga pagsubok, ang mga greatest tribulation, sabi ng Revelation 3:11. Sabi diyan, verse 10 and 11, Revelation 3:10, 11, basahin natin kindly, idagdag natin sandali. Apokalipsis Kapitulo 3, talatang 11. Ako'y dumarating naman dito sa 10 hanggang 11. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking ingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Ako'y dumarating na madali, panghawakan mong matibay ang nasa iyo, upang huwag kunin ng sino man ang iyong putong. Amen. Amen. Sabi rin, sapagkat tinupad mo ang salita na may pagtitiis, ikaw naman ay iingatan ko sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan. Ito po yung greatest tribulation. Dahil tinupad mo ang salita ng mahal na Panginoon, lahat ng mga warnings, mga babala, iningatan mo sa iyong puso at sinikap mo na ikaw, maminaman, makasama sa rapture. Sabi, iingatan kita sa panahon ng pagsubok.
na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Yan po yung greatest tribulation. Nasa Revelation 16, verse 1 up to 21. Ang tubig magiging dugo. Ang mga dagat, maminamal, ang mga pinagmumulan ng tubig, matutuyo. Wala nang mainuman. Tapos magkakaroon ng sugat ang mga tao, maminamahal, gaya ng zombie, wasak-wasak na ang katawan, buhay pa sila, at iinumin na nila ay dugo. Kakain sila, laman na ng tao dahil wala nang makain. Magkakaroon ng matinding init. Yan, nandyan lahat yan sa Revelation 16, 1 up to 21. Magkakaroon ng matinding init, higit pa sa init na naranasan natin ngayon. Pati mga kotse sasabog sa init. Ang mga plastic matutunaw, maminaman sa matinding init. Nandiyan yan sa Revelation chapter 16, verse 8 up to 10. Magkakaroon ng di kawasang kadiliman, magiging bulag ang tao, wala siyang makikita. Terribling kadiliman, wala siyang maapuwa, para siyang bulag. Tapos magkakaroon ng tinatawag na World War III. The Battle of Armageddon, Revelation 16, 12 up to 14. Matutuyo ang ilog Euphrates. Doon lang matutuloy yung mga banta ngayon. Yung gera ngayon, hindi matutuloy yan. Sa greatest tribulation pa yan pagkatapos ng rapture, nadala tayo sa langit. Doon pa lang matutuloy ang World War III. At hindi na man-to-man na away, maminamal, hindi na yung hindi na barilan, yung nuclear bomb na. Pindutan na lang ng nuclear bomb. Pipindutin na lang. Alam nyo, ang nuclear bomb sa buong mundo, 12,500. Lahat ng mga nuclear bomb. Paano pang may matira sa mundo natin? Pag nadaanan ka pa ng radiation yan, magkaroon ka ng sugat, unti-unting maagnas ang katawan mo. Para kang zombie, lasog-lasog na yung katawan mo, hindi ka pa mamatay. Sabi na Revelation chapter 9 verse 6, tataka sa iyo ang kamatayan. Magkaroon ng malakas na lindol, intensity 50, ang mga bundok papatag. Babagsak ang mga bato sa langit, mga asteroids, babagsakan ang mga tao maminamal dito sa lupa na hindi naglingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ko, mapalad po tayo ngayon, hindi natin maranasan yan pag magpakainit ka sa mahal na Panginoon, dahil pag dumating ang ating mahal na Panginoon, mainit ka na naglilingkod sa Diyos, sabi, kukunin ka ng mahal na Panginoon, ang malamig ay iiwan. Ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Dalawa ang nasa bukid, isa'y kukunin, isa'y iiwan. Dalawang babae ang gumigiling, ang isa'y kukunin at isa'y iiwan. Mayroon talagang iiwan. Yung mga pabaya, yung mga Kristiyanong hindi nagtatapat sa paglilingkod sa Diyos. Nasabi, wag nating kaliligtaan ang ating pagkakatipon, ganitong namamalas nyo na malapit nang bumalik ang mahal na Panginoon. Looking for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Ang pag-asa na lamang natin sa mundong ito, maminamal, kahit sino pa ang maging presidente, ang pag-asa natin sa mundong ito ay ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang kanyang pagparito. Basahin natin yung Lucas chapter 17 verse 34 up to 37. Maminamal, pag lagi kang nasa gawain, maminamal, hindi mo maranasan ang greatest tribulation, hindi mo maranasan ang kahirapan dito sa mundo, hindi mo maranasan magutom, hindi mo maranasan makulong, hindi mo maranasan na ikaw ay lagariin, sabi ng Biblia, sapagkat bago dumating yan, kukunin ka ng ating mahal na Panginoon sa langit para gantimpalaan at ikasal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin natin yung Lucas 17, 34 up to 37. Dito po sa Lucas Kapitulo 17, talatang 34 at 37. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing yaon ay dalawang lalaki ang sa isang mugaan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Magkasamang gigiling ang dalawang babae, kukunin ang isa at ang isa'y iiwan. Bumapa sa bukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. 37. At pagsagot nila ay sinabi sa kanya, saan, Panginoon? At sinabi niya sa kanila, kung saan naroon ang bangkay, ay doon din naman magkakatipon ang mga uwak. Amen. 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 Everybody shall praise the Lord. Alam niyo, maminamal ang palatandaan ng pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, yung Israel. Sabi ng Biblia, kapag umupo na
Umupo na, maminamal, yung Antichrist, umupo sa templo ng Diyos. Sabi, siya ay magtatanyag ng kanyang sarili na siya ay Diyos. Pag naitayo na yung third temple, yung third renovation ng templo na pinatayo ni Haring Solomon. Unang-una, winasak yan ni Haring Nabukadnesar, tapos nung panahon ni Ezra at ni Nehemiah, itinayo uli nila, maminamahal, sa loob ng 46 years. Noong naitayo ng 46 years, maminamahal, sinira naman ni Titus, Roman Emperor, winasak ng 70 AD, kaya nga 2 beses na nasira. At ngayon makita nyo ang templo sa Israel, maminamahal, ito'y binubuo na uli, third renovation. Yun yung tinatawag na the third temple. At yan po ay almost finished na, maminamahal. Meron ng pader, meron ng haligi, meron na silang handog na susunugin yung 3 bakang pula. Hinihintay na lang nila, maminamahal, yung Antikristo, sabi uupo sa templo ng Diyos at magtatanyag ng kanyang sarili na Diyos. Nasa 2 Thessalonians chapter 2, verse 4. Sabi ng Biblia, ang iwaga ng kasamaan ay gumagawa na, dangan lang ay may pumipigil hanggang alisin ito. Ibig sabihin, gumagawa na talaga yung tinatawag na Antichrist. Dangan lang ay may pumipigil. Sabi ng 2 Thessalonians chapter 2, verse 7, hanggang alisin ito. Ibig sabihin, hanggang mag-rapture. Ang tinutukoy na pumipigil yung church, the church of the living God. Tayong mga Kristiyano, pag alis natin dito, mag-take over karakadaka ang Antichrist. Lahat ng mga maiwan, maminamal maranasan nila ang greatest tribulation. Ang sabi ng Biblia, binibigyan tayo ng warning, binibigyan tayo ng babala, huwag tayong magpalamig-lamig. Sabi dito sa uling talata, maminamal, pakaingatan nyo. Pakaingatan nyo na huwag tumanggi sa mga nagsasalita sapagkat kung hindi nakatanga ng mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, lalo pa tayong hindi makatatanan na nagiwalay doon sa nagbabalita buhat sa langit. Binibigyan tayo ng babala, huwag po natin baliwalain ang mga nasa naririnig natin mga salita ng Diyos. Sige, magbaliwala ka, magpatumpik-tumpik ka, pero balang araw aanin mo kung ano ang iyong tinanim. Binibigyan tayo ng babala, lahat ng mga Kristiyano, ang iba yun nagbabaliwala, pinapapasok sa bilantenga, lalabas sa kabilantenga, pero balang araw, ma-realize natin, maminamal, totoo pala sinasabi ng preacher. Totoo pala sinasabi ng aming mga ngaral. Basahin natin ang Hebrews, chapter 12, verse 25 at verse 28, uling talata. Dito sa Hebreo, chapter 12, verse 25 and 28, pag-ingatan ninyo kayo huwag tumanggi sa nagsasalita. Sapagkat kung hindi nakatanan ang mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makakatanan nagsisiwalay doon sa nagbabalitang buhat sa langit. 28. Kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamagitan nito, ay makapagandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod sa nakakalugod sa Diyos. Amen. 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 Everybody shout, praise the Lord. Sabi, pakaingatan nyo na kayo'y tumanggi sa mga nagsasalita, sa mga nangangaral na salita ng Diyos. Ibig sabihin, tanggapin nyo, sundin nyo. Sapagkat sabi, kaya pagkatanggap nyo ng kahariang hindi nagagalaw, ay magkaroon tayo ng biyaya na sa pamagitan nito'y makapagandog tayo may paggalang at katakutan at paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Ngayon tayo nasa biyaya, maminamahal, naghihintay sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Naghihintay tayo sa kaharian sa langit na hindi nagagalaw. Sabi ng Biblia na pagkatanggap natin ito, dapat magandog tayo na may paggalang, may katakutan at paglilingkod na kalugod-lugod na sa Diyos. Maglingkod na tayo ng kalugod-lugod sa Diyos, may paggalang, may takot, hindi yung binibigyan pa natin ng importansya yung kumita ng pera, magnegosyo, magpabaya sa kaligtasan. Ang bigyan natin ng importansya, maminamahal, yung kahariang hindi nagagalaw, na naghihintay sa atin sa langit, na dapat maglingkod tayo na may paggalang, may katakutan, at paglilingkod na kalugod-lugod na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sinong malulugod sa paglilingkod ng mga Kristiyanong double-minded? Ang isip na sa material, ang pangalawa na sa spiritual.
Habang nasa gawain, nakikinig ng salita ng Diyos, pindot naman ang pindot ng cellphone. Sabi ng Biblia, paglingkuran mo siya ng buong puso mo, buong lakas mo, buong pag-iisip mo, buong buhay mo, paglingkuran mo mala Panginoon. Ayaw niya ng double-minded. Ayaw niya ng double-hearted. Sa James chapter 1 verse 8 at James chapter 4 verse 8, maminamahal, ang double-minded, ang double-hearted, sabi ng Biblia, ang tawag ng Diyos ay makasalanan. Makasalanan, sabi kayong may dalawang akala. Ang taong may dalawang akala, walang tiyaga sa lahat ng kanyang lakad. At ang sabi ng James 4:8, sabi, kayo'y magsisi, kayong mga may dalawang akala, kayong mga makasalanan, na kayo ay maglingkod na sa ating mahal na Panginoon ng buong isip, buong puso, at buong kaluluwa para maging handa tayo sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Tayo tumayo, maminamahal, at minsan pa tayo po'y umawit muna. Bago tayo dumako sa ating mga kahilingan, sa ating pangangailangan sa ating mahal na Panginoon, umawit muna tayo, maminamahal, sa ating dakilang Diyos. Sukdulang biyaya. Alam niyo, maminamahal, ang tinanggap po nating kaligtasan ngayon ay sukdulang biyaya na. Itinodo niya na ang kanyang buong biyaya para, maminamahal, maglingkod tayo ng buong takot at buong paggalang na nakalugod-lugod sa ating mahal na Panginoon, para hindi natin sayangin ang dakilang biyaya na ipinagkalob sa atin ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y umawit, maminamahal, bago tayo dumako sa ating mga kahilingan. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulang ng mahal, at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mo ginawa. Iyakaw mo ako sa ating karumihan. Umawit po tayo, mga minamahal. Unawain natin ang mensahe ng awiting ito. Hallelujah. Hindi kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran, kahit minsan di na Umawit po tayo, mga minamahal. Awitan natin ang ating katilang Diyos. habang walang kakayanan, masulihan ka ng mabuti sa lahat mo ginawa. Yakap mo ako sa ating karumihan. Ibig mo
kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang biyaya mo. Niyakap mo ako sa aking kalubihan. Pagpuri po tayo mga minamahal. Hallelujah. Purihin natin ang ating dakilang Diyos sa kanyang suntulang biyaya. Ay pinagkaloob sa atin, ibinuhos niya lahat ng mga saganang biyaya pag tayo po ay makapiling niya sa kalangitan. Hallelujah. Minamahal, magsisipo tayo. Sama-sama nating idulog sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, kailanman hindi po kami nagkulang ng mga paalala sa atin, mga minamahal, ng mga banal na salita ng Diyos. Lahat na magagawa namin, mga minamahal, para kayo po ay maging karapat-dapat, para tayo po sama-samang makarating sa langit. Sa pamagitan ng rapture, mga minamahal, ginawa namin lahat. May kasamang pag-aayuno, may mga kasamang panalangin, mga minamahal. May kasamang pagpapainuod. Kami po ay palagi pong namamanik sa inyo, mga minamahal. Lagi po namin pinaalalanan kayo ng mga banal na salita ng Diyos. Kaya nga, pag naiwan po tayo sa rapture, hindi nyo na po kami masisisi, mga minamahal. Ang mga salita ng Diyos ay babala upang tayo po ay hindi para tayo po, mga minamahal, ay takutin. Hindi para tayo po ay saklawan ng ating karapatan, kundi tayo po'y maingatan, mga minamahal, upang tayo po'y magmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kaminsan po, mga minamahal, tayo po'y sama-sama magsisi. Anytime, mga minamahal, sana nakikita po natin sa paligid natin, mag-rapture. Mabalik ang ating pinakamamahal na Panginoon, hindi natin iniisip, hindi natin inaasahan, mga minamahal. Sabi ng Biblia, like a thief in the night, tulad na magnanakaw sa gabi, biglaan, unexpected, hindi inaasahan. Pag ikaw ay nanlamig, mga minamahal, pag ikaw ay naiwan, mga minamahal,
iyan namon sarili mo sa katakot-takot na trials, katakot-takot na kapigatian. Hindi mo matitiis, kung dito yung init na yan, hindi mo matiis. Talagang gagawa ka ng paraan para malunasan ang init. Lalo na pag naiwan ka sa radyo, sabi mo magkakaroon ng matinding init. Pati mga kotse sasabog sa sobrang init, mga plastic malulusaw. Hindi mo kayang tiisin, lalo na ang impyerno, maminamahal, pag napunta ang tao doon. At tayo po'y magsisi, maminamahal. Sama-sama nating idulog sa ating mahal na Panginoon ang lahat ng ating mga kailingan. Huwag na kayo magpalamig-lamig, maminamahal. Laging nasa huli ang pagsisisi, laging nasa huli, wala sa una. Kaya ang salita ng Diyos na binabaliwala mo ngayon, yan mga minamahal ang magiging dahilan upang hindi ka rin maminamahal, isama ng mahal ang Panginoon sa kanyang pagbabalik. Tayo'y magsisi, tayo po'y humingi ng kapatawaran. Opo, dakilat, mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng mahal ang Panginoon Jesus, narito po mahal ang Panginoon, humingi kami ng kapatawaran. Mahal ang Panginoon, tulungan mo kami, mahal ang Panginoon, magbigay ng higit na kahalagahan sa kaligtasan na ipinagkalubos sa amin, mahal ang Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, mga kamalian, sa lahat ng aming mga pagkakasala, sa aming mga pagpapabaya, mahal ang Panginoon. Tulungan mo kami, mahal ang Panginoon, na ipagtrabaho ang aming mga kaligtasan, mahal ang Panginoon. Hallelujah, pangawakan mo kami, mahal ang Panginoon. Patatagin mo ang aming pananampalataya hanggang sa pagbabalik mo. Masumpungan mo kami mainit, matapat na naglilingkod sa iyo, mahal ang Panginoon. Alisin mo ang aming mga natitirang kahinaan, mahal ang Panginoon. Alisin mo lahat ng gawa ng kalaban sa aming buhay. Higit namin pahalagahan ng espiritual kaysa material na bagay. Higit na pahalagahan namin ang langit kaysa ang buhay sa sanlibutan ito, mahal ang Panginoon. Ito po yung aming dalangin, mahal ang Panginoon, sa dakilat makapangyarihang pangalan ni Jesus. Maging aming karamdaman, mga problema, lutasin mo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Amen and amen. Patong natin ang ating kamay sa ating mga ulo, maminamahal. Ang kabilang kamay, patong natin sa bahagi ng ating katong may karamdaman. Sawayin natin lahat ng gawa ng kalabang mapangina, panlupaypay. Inuulit ko, maminamahal. Bigyan nyo na importansya ang mga salita ng Diyos. Yan po ay napaka-importante sa panahon natin ngayon. Sawayin natin lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, panghihina, panlupaypay, pagwawalang bahala, sinasaway namin. Lahat ng gawa ng kalaban, demons of prematus and diseases, demons of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood. Lahat ng gawa ng kalaban, alinlangan, demons of materialism, demons of worldliness, lahat ng gawa ng kalaban, panghihina, panlupaypay, hallelujah, unbelief and doubts, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Cast out, be healed in the name of Jesus. Vices begun, problem be solved in Jesus' name. Amen and amen. Mga minamahal, tayo po tumayo, sabay-sabay tayong tatalon habang tayo po ay sumisigaw ng 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, sumigaw tayo ng malakas habang tumatalon 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At maminamahal, bago tayo dumako sa ating pong announcement, tayo po ay kukuha ng ating pong special love offering para po sa ating pong pangailangan, maminamahal. Okay lang, bata pa. Mga minamahal, kukuha po tayo ng special love offering para po sa ating pong monthly obligation, maminamahal, sa ating pambayad sa kuryente, sa tubig, para maminamahal patuloy po nating magampanan ang ating mga tungkulin bilang mga anak ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Narito ang ating beloved Brother Freddy sa ating special love offering at binibigay ko natin ang pagkakataon sa ating beloved preacher, beloved Brother Lando, sa ating mga announcement. God bless you sa ating beloved preacher. Tayo manalangin sa ating special love offering. O po, dakilang Ama namin sa langit, sa matamis at mapalang pangalan mo, mahal na Panginoon, sa Juan Pastor de Almeida, mahal na Panginoon, pagpalain mo ang magbigay ng special offering, mahal na Panginoon, ibalik mo sa kanila ang makalibong beses, mahal na Panginoon, na pagpapala, mahal na Panginoon. Ito nga aming sa matalangin, sa matamis at mapalang pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Praise God. Bless mo, Preacher Freddy. There's a feeling in the air.
nagkaloob. Amen. Praise God. At patuloy na po tayo sa ating announcement para sa ating minamahal mga baguhan, minamahal natin mga bisita. Patuloy po minamahal yung ating pananambahan po dito sa ating pastoral house. Mayroon po tayong 3 beses na pananambahan sa loob po na 1 linggo na sinasagawa natin dito po sa ating pastoral house. Kapag araw po ng Miyerkules, yan po yung ating midweek service. Nagsisimula po tayo na alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. At araw naman po ng Biyernes, overnight prayer po yan, minamahal. Nagsisimula po ito ng alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw ng Sabado. At araw po ng Linggo, katulad kanina, nagsimula tayo ng alas 9 ng umaga, magtatapos po tayo ng alas 2 ng hapon. Darating na Linggo, May 26, may pagbabago po yung oras sa ating pananambahan. Ay anniversary po ng San Narciso Outreach na Jesus Miracle Crusade. Magsisimula po tayo ng mas maaga. Sa Linggo po, May 26, magsisimula po tayo ng alas 8 ng umaga. Yan po, simula na ating pananambahan. Minamahal sa May 26, minamahal araw po ng Linggo, nalahabol po ating minamahal mga awit doon po sa dako na San Narciso. Ngayon, daos po siya ng kanyang anniversary, minamahal. Kaya maaga po tayo, o makahabol po ating minamahal worker sa dako na San Narciso. Alas 8 po, at simula na ating pananambahan sa araw ng Linggo sa May 26 po yan, minamahal. Praise God. At patuloy po minamahal, mayroon tayong bautismo, sa mga ibig po bautismo, mayroon din po tayong lihans, mamaya po may lihans po, tapos na closing prayer. May counseling po tayo, minamahal, mga ibig, may mga katanungan po patungkol sa paglilingkod sa Malapailo, lumapit lamang sa ating beloved preachers area. Andiyan po ating beloved ordained preacher, nakahanda po siya na kayo po ay kanyang paglingkuran. At wala ating kaliligtaan, minamahal yung ating Jesus Miracle Hour, gabi-gabi po ito. Sa Facebook, minamahal, gabi-gabi, alas 9 ng gabi, hanggang alas 10 po yan ng gabi. At yung ating television program, minamahal, sa dako na main, sa PTV Channel 4, tuwing araw lamang po yung Sabado. Alas 10:30 ng gabi, alas 12 po yan ng hating gabi. At yung radio program po sa dako ng Maynila, sa DCME, 15:30, at alapitan natin mga radyo sa AM band naman po yan, minamahal. Lunes hanggang Sabado, alas 11 ng gabi, hanggang alas 12 po yan ng hating gabi. Yan po, minamahal ating mga schedule, natin mga services, minamahal, praise God. At mamaya po, minamahal, at closing prayer, meron po tayong moving up, ating beloved mga Sunday School, minamahal, may graduation po sila. Kaya ang mga magulang, ang mga batang ito, kasama po kayo, minamahal, may moving up po mamaya, minamahal, pagkataas po natin closing prayer, mga Sunday School, natin mga kabataan, minamahal, praise God. At minamahal, aking paalala mo yung nalalapit, minamahal na golden anniversary ng Jesus Miracle Crusade. Kung hindi pa po bumalik ang Malapay, loobin ng Malapay, kapag daos po tayo, pagdiwan po natin yan, minamahal. Sa dako po ng Luneta, 2 araw po yan, minamahal. Praise God, Sabado at Linggo. Kaya mag-ipon po tayo, minamahal natin paggastos
Kaya minamahal yung mga araw na yan, buong isang linggo, minamahal isang bisis lang tayo magkakaroon ng pananambahan po dito. Araw po ng Martes. Pagdating ng Merkules, pupunta na po sa Lunita at bilang po ay magpa-practice na po. Amen. At yung gawain po doon, 2 araw, Sabado at Linggo. Minamahal yung 50 church anniversary. Kaya maganda po tayo minamahal, luubin naman na pa yun, hindi pa siya babalik. Ay pagdiwan natin, minamahal ang 50th year anniversary ng Jesus Miracle Crusade. At kung babalik ng malapay, salamat, nasa langit na tayo, minamahal. Praise God. Puri po ating pinalapay ni Jesus. Kaya minamahal, kung wala na po ang additional announcement, kayo inuulit yung mga graduation, moving up ceremony ng ating bilabot Sunday Schoolers, naman mamaya po pagkatapos ng ating closing prayer. Tayo tumayo na po, pinamahal, pasalamat na po tayo sa ating pinalapay ni Jesus, sa ating natapos na matagumpay na pananambahan sa araw na ito, maging sa ating pasamantalang pagwahiwalay. Padalagin na rin po ito natin beloved worker, Brother Pau. Amen. Praise God. Amen. Praise God at God bless po sa ating beloved preacher, Brother Lando Montilla. Tayo po'y manalangin na po. Dakilang Diyos, sa mga banal sa iyong dakila at marilag na pangalan naming mahalapin ng Jesus. Kami nagpupuri, nagpapasalamat sa natapos na aming na pananambahan sa hapon na ito. Tunay na pinagpala mo po ang bawat yugto simula sa pag-aawitan ng mga joyful song, mga solemn song, sa awitan ng beloved choir. Salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan na nadama namin ang iyong banal na presensya na katunayan na ikaw ay aming kasama namin sa tuwing kami sumasamba na nambahan sa iyo na sa pamamagitan na iyong banal na presensya malapay noon na ikaw ay kasama namin ng Diyos maging sa mga living testimony na aming napakinggan higit sa lahat ng mensahe po ng kaligtasan na aming napakinggan ang mga word of God mo Diyos na siyang pagkain namin mga kaluluwa at malapay noon at paano mo din ako ligtas payapa yung mga anak sa lugar na ito. Ingatan mo po sila, makarating payapa, ligtas sa kanilang mga tahanan. Itong aming samudalangin sa mga Panginoong pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise God. God bless po. Amen. Praise God.